Bigong humarap sa pagdinig ng Land Transportation Office ang influencer at motovlogger na si Yana Motovlog. Kaugnay sa isang insidente ng road rage sa Zambales. Nanindigan naman ang nakaalitan itong driver na desidido siyang magsampa ng reklamo laban sa nasabing influencer dahil sa pangmamaliit nito at hindi sinserong paghingi ng tawad. Si Sheena Torno sa report. Matapang na humarap sa publiko si Jimmy Pascua, ang driver ng Nissan Navara pickup na nakaalitan ng motovlogger na si Aliana Marie Aguinaldo o mas kilala bilang Yana Motovlog sa Zambales, kamakailan. Kasunod ito ng ipinadalang show cause order ng Land Transportation Office kaugnay sa insidente ng road rage na kinasangkutan ng nasabing influencer dahil sa manoy pagpapakita nito ng hindi kanais-nais na asal. Alas 2 ng hapon ng Mayo 6, isinagawa ang pagdinig. Ngunit bigong humarap dito ang motovlogger na si Yana. Tanging ang abogado niya na si Attorney Ace Jurado lamang ang sumipot. Attend to today's hearing because of the security issue. So, inadvertently, na-divulge yung address niya. Diba? So, maraming mga threats daw ang dumating sa kanya. Merong mga nagpapadala ng kung ano-ano. So, I highly suggest na sabi ko, you better remain sa house na lang. Kasi baka mamaya kung ano mangyari along the way, you can never tell. Napag-alaman sa hearing na ang motorsiklong ginamit pala ng motovlogger sa nangyaring road rage incident ay hindi nito pagmamay-ari. Bigo rin ng abogado ni Yana na isuko ang kanyang lisensya na pinatawan ng 70 araw na suspensyon. Sinabi ni LTO Intelligence and Investigation Division Chief Renante Militante, posibleng maharap si Yana sa paglabag matapos aminin nito sa viral video na walang side mirror ang minanehong motorsiklo. We want to see the motorcycle, the registration. The hearing today will not stop on Miss Yana. It will go through the motorcycle itself because we want to know if that motorcycle is a roadworthy also. So whether we like it or not, we will go to investigate who is the owner of the motorcycle, and we want to see physically the motorcycle. Inatasan ng LTO-IID ang nasabing abogado na iharap at isuko sa darating na Huwebes, Mayo 8 ang motorsiklo at maging lisensya ng motovlogger kasabay ng isasagawang pangalawang pagdinig. Dagdag pa ng IID chief, maaari rin maging batayan para sa kanselasyon ng lisensya ng motovlogger ang kanyang naging asal sa insidente. Pumapasok po yun doon sa tinatawag na improper person to operate the vehicle. Ito po yung mabigat doon po sa batas ng Republic Act 4136 na Section B. Kasi po kahit wala tayong violation sa kalsada, ang tinitingnan po kasi dito behavior ng driver. Katulad po niyan, hindi po sila nagkasagian ni Sir Jimmy, but meron po siyang gesture na disrespectful to the other driver. Sa panayam ng media kay Jimmy Pascua, matinding epekto raw ang idinulot ng pagpapahiya ng lady rider sa kanya at maging sa pamilya nito. Yun naman po makalabas gaano. Gabi-gabi na lang umuwi para makaiwas lang sa mga tao. Kasi nagtatrabaho po ako, hindi ako mayaman. Wala pa kaming lupain, wala kaming driver lang po ako doon. Parang minalit na rin po ako. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang public apology ni Yana dahil halata naman daw na hindi ito sinsero sa paghingi ng tawad. Hindi nga raw nito agad binura ang viral video kung saan kitang-kita raw ang kanyang mukha. Kaya desidido raw siyang sampahan ng reklamo si Yana. Paabutin po namin sa korte. Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya kakasuhan na lang po namin. Magpasensya, tao lang naman po tayo. Matatandang umabot sa puntong pinadalhan na ng show cause order si Yana Motovlog dahil na rin sa ginawang middle finger at pang-iinsulto rin sa driver na si Jimmy Pascua habang binabaybay ang lubak-lubak na kalsada sa Zambales. Umaasa ang LTO na magiging leksyon ito sa lahat ng mga kilalang personalidad at maging sa mga ordinaryong Pilipino sa tamang disiplina at pag-uugali sa kalsada. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno
SMNI News.